Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong magandang balita ngayon tungkol sa tensyon na narito ngayon sa WPS at sa Taiwan dahil sa mismo ang presidente ng Amerika si Donald Trump nagsasabi ngayon na nag-uusap daw sila ni Xi Jinping sa telepono at sinabi nito na hindi niya atakihin ang Taiwan habang si Donald Trump ang presidente. Bakit kaya, no? Ano kayang rason? Well, atin muna panoorin ang balitang ito courtesy sa atin ng Net25. Sasakupin ng China ang Taiwan habang si President Donald Trump ang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay US President Trump, ito ang napagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping. I'll tell you, you have a very similar thing with President Xi of China and Taiwan. But I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here. We'll see. He told me, I will never do it as long as you're president. That's President Xi told me that. And I said, well, I appreciate that. But he also said, but I am very patient. And China is very patient. I said, well, that's up to you. But it better not happen now. Ito ang nakikita ko dyan mga kababayan. Talagang pasensyoso ang China. Sa panahon ni Xi Jinping, agresibo sila. Meron silang tinatawag na wolf warrior strategy, yung palaging nananakot, palaging umalulong ang wolf, palaging kumakahol. Yun ay pananakot lamang. So matagal na yun, ang tagal-tagal na, di ba? Nasa 6 years na yata na ganyan ang ginagawa nila. Pero wala talagang ni isang baril na pumutok diyan sa WPS o sa Taiwan. Ibig sabihin, ito nga ay isang wolf warrior strategy na pananakot lamang. Dahil itong si Xi Jinping pala ay sa ngayon lumalabas yung mga iskandalo na meron pala itong anak sa Amerika at meron ding nasa Australia. Yung nasa Australia ngayon ang sikat ngayon sa social media dahil talagang napakayaman na batang babae yun. Nasa 21 years old, si Yang Lanlan yata pangalan nun. Pero nung nakaraang 2 taon ay mayroon ding kontrobersya na may anak din daw si Xi Jinping sa Amerika. Kaya ito nagpapahiwatig lamang na si Xi Jinping ay kumikiling din sa West. Di ba? Kasi bakit nandun yung mga anak niya sa Australia at sa Amerika? Kaya nga ito yung nakikitang butas ng mga kalaban ni Xi Jinping sa China. Yung mga reformist doon na pinangunahan ni Zhang Yuxia. Yun yung defense minister ng China na nagkontrola majority of Chinese army. Kaya kung magkodita, ngayong September 3 ay national parade ni Xi Jinping, ito yung parang SONA kung dito pa sa Pilipinas. Ito yung kanyang huling pagpaparade. Sabi ng mga kalaban niya, ito na yung huli. At kapag wala siyang napakitang maganda ay gagawa ng kodita. Magkodita sa September 3 sa China. Grupo ni Zhang Yuxia ang gagawa ng kodita na yan. At patalisikin nila si Xi Jinping dahil daw sa ang bagal-bagal umataki. Ngayon nakikita na natin na si Xi Jinping pala ay tinutulak na yan. Parang ayaw ni Xi Jinping ng ganito ng gera. Yun pala ay tinutulak siya ng circle ng CCP. Kasi sa likod ni Xi Jinping nandyan yung mga elder ng Communist China. Yun yung tinatawag na inner circle nila. Yun ang nag-a-advise palagi kay Xi Jinping na kunin na yung Taiwan, aatake na. Pero nga dahil si Xi Jinping pala ay maka-US, maka-Australia. Nandun nga yung kanyang mga investment Mantakin nyo yung mansyon ng anak niya sa Australia, grabe. Daig pa yung mansyon ni LeBron James. At yung koleksyon ng mga sports car at mga ng mga sasakyan ay grabe, milyon-milyon dollars, hindi yung piso Pinakamura na sasakyan ay $800,000. At yung binangga niya na Rolls Royce ay nasa $1.5 million ang halaga. Kaya nga nabisto siya dahil ang mga suot niya ay mamahalin, sasakyan niya mamahalin, mansion niya ang lalaki.
Pero wala siyang negosyo, wala siyang mga magulang na may pakita. Kaya directly na-connect ito sa China, na sabi ng mga taga-Australia na ito'y konektado sa pinakamayaman na tao sa China. Sino bang mayaman, di ba? Hindi si Jinping. Wala nang iba. Kaya ito ngayon ang nakikita ng mga kalaban ni Xi Jinping na corrupt pala ito si Xi Jinping at nag-invest ng mga bahay, mansyon, mga sasakyan doon sa Amerika at Australia. Okay, so magandang balita ito. Balik tayo kay Donald Trump. Magandang balita dahil nga nag-promise si Xi Jinping na hindi siya atake. Kaya pala sabi ni yung nag-leak na documents na early as 2027. So kailan ba mag-expire ang presidency ni Trump? Doon atake si Xi Jinping. 2 taon pa yata si Donald Trump eh. So meron pang natira na 4. Tagal-tagal pa. Kaya galit na yung mga CCP elder kay Xi Jinping dahil ang tagal-tagal umatake. Napakataas ng pasensya nila. Kasi pinipigilan din ni Xi Jinping eh. Kung bara-bara mag-isip yan, tapos na. Umpisa na ang World War III, di ba mga kababayan? Kaya pasalamat na lang din tayo kay Xi Jinping at hindi ganun kakitid yung kanyang utak. Pasensya lang talaga. Sinusulsulan kasi siya ng mga elder ng CCP, ng communist. Na sige na, gawin mo na yung na yan, di ba? Kaya na-pressure din si Xi Jinping. Kaya nga sinugod siya sa hospital last week. Isinugod sa hospital si Xi Jinping. Sobrang stress na. Alright, patuloy tayo dito sa video courtesy ng Net25. Thank you. Gayunman, aminado si Trump na hindi siya otomatikong naniniwala at kanya pang tiningnan kung maisa sa katuparan ito ng Chinese President. Magugunitang nag-usap sa telepono ang dalawang lider nitong Hunyo at Abril. Itinuturing ng China na bahagi ng kanilang bansa ang Taiwan. Subalit, ikinagalit ito ng Taiwan at dapat na igalang ng China ang kanilang soberanya. Ayan nga, igalang yung soberanya kasi tumiwalag na, matagal na na tumiwalag ang Taiwan. Ngayon merong dito, nakuha natin na isang video sa Australia ito. Nagpulong-pulong yung mga analyst doon sa Australia, mga war analyst, strategist. At meron silang sinabi dito, atin to pakinggan mga kababayan. That we should think about, but an attack on Taiwan, I think, is perhaps the most likely flashpoint for a conflict in the Indo-Pacific. Well, it's always best to hope for the best and plan for the worst, and that's what we're going to look at the moment. What would happen if China invaded Taiwan? Peter Jennings, you've looked at this, so take us through the worst case scenario. Okay, so ito yung pinaka pinakamalaking tanong. Ano ang mangyayari kapag nagkagera ang China at Taiwan? Sabi ni PBBM ay war will drag us to a conflict. Ang gera ng Taiwan na China ay talagang itong kasali na tayo diyan, sabi ni PBBM. Dahil nga meron tayong mga alyansa kung fraternity pa yan, brotherhood, kapag suntukin yung brother mo, yung kapraternity mo, ay papanigan mo yun, di ba? Sasalbahin mo yun. Kaya kung susuntukin ang China, susuntukin ang Taiwan ng China, ay of course, tayo, di ba? Kasi kung tayo naman ang aatakihin ng China, tutulong naman ang Taiwan. So, ang big brother talaga diyan ay Amerika. Sabi ng Amerika, wag niyong gawin, ay hindi kami naglalaro. So, nandyan pa rin sa likod ang Australia, nandyan ang UK, at iba pang mga bansa. While itong sa Indonesia, Malaysia, medyo tahimik sila Ang Vietnam ay medyo hati kasi komunista din ang Vietnam. Pero palaging palaging merong ding gulo sa Vietnam. Vietnam Sea, yung Paracel Island sa Vietnam kasi yan, ay inaagaw din ng China.
Kaya ito yung tingin ng itong mga eksperto sa gera. The War Cabinet, ito pala yung kabinete ng Australia para sa gera. At ang pinag-usapan nila kung ano ang mangyayari sa Indo-Pacific. Kasi kapag Indo-Pacific, kasama dyan ng Australia. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, makontrol nila ang South China Sea. At kapag nakontrol ang South China Sea, susunod niyan ay ang buong Pacific Ocean, ang Indo-Pacific. Kaya kasama na diyan ang Australia. Kaya ang Australia ay palaging pumapalag sa mga galaw ng China. Okay, pakinggan natin ang kanilang pinag-usapan dito. Ito pala ay War Cabinet ng Australia. Malalaking mga tao pala to. So, Chris, it's far from being the only scenario that we should think about, but an attack on Taiwan, I think, is perhaps the most likely flashpoint for a conflict in the Indo-Pacific. And most likely, we know this from China's behaviour over the last few years, it would start with a blockade, cutting of the internet cables into Taiwan, stopping air traffic and sea traffic into Taiwan. And from there, I think China would seek to win its objectives without military force, but if it couldn't do that, it would then launch significant missile strikes onto the air bases and the port facilities, attacking the Taiwanese military and attacking Taiwan's senior leadership. And then, much as Russia tried but failed to do in 2022, it might send in airborne forces to kill the political leadership and the senior military leadership of the Taiwanese government. I think only towards the end of that first stage of a conflict would we see a significant amphibious assault. Ayan, so ang gera ng Taiwan at China kapag natuloy, flashpoint. Ibig sabihin diyan talaga mag-umpisa diyan sa sabog ang gulo sa buong Indo-Pacific. Kapag Indo-Pacific, kasama na diyan ang Marianas, Palau, Hawaii, Australia, at kasama diyan Indonesia, Malaysia, Singapore, pati na yung parte ng Bahrain, di ba? Of course, hindi nila gawin yung parehong komunista nila, yung Vietnam, kasi komunista ang Vietnam. Hindi nila gawin atakihin yan kasi komunista yan. Pero inagaw nila yung mga maliliit na isla sa Paracel na sakop ng Vietnam. Kaya ano pa rin, di ba? Sakim pa rin sila sa teritoryo. Kaya ito, papalag lahat ng nasyon, nasa 19 nation sa buong mundo ang papalag pala kapag aagawin na ng China ang buong South China Sea. Kasi yan pala ay daanan, ruta yan ng mga international commercial vessel. Kaya hindi pwedeng kontrolin ng isang bansa lamang. Kailangan merong right of free passage, yung libreng pagdaan. Kasi kung sa China na yan, gagawa na sila diyan sa mga isla. Gagawa sila ng artificial island na parang toll gate ng mga barko na dadaan diyan, magbabayad sa kanila. Kaya papalag ang 19 kanasyon sa buong mundo kapag ginawa yan ng China. Okay, tapusin natin ang bidyong ito. Courtesy sa atin ng Net25 at itong isang channel dito. Ito ay mga China Insider Channel. And really what China would be looking to do would be to take over ports and airfields so it could land its forces that way. And the last possible thing that they would consider would be across the beach military landings. Whilst this is happening, the other thing China would be doing would be working as hard as it could to keep the Americans away, to keep Japan away, to use political and diplomatic means to try and keep Australia and any other democracy out of the conflict. That's how I think this would unfold in its early stages. Hindi sasakupin ng China ang Taiwan habang si President Donald Trump ang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay US President Trump, ito ang napagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping. I'll tell you, you have a very similar thing with President Xi of China and Taiwan. Hard as it could to keep the Americans away, to keep Japan away, to use political and diplomatic means to try and keep Australia and any other democracy out of the conflict. And really what China would be looking to do would be
to take over ports and airfields so it could land its forces that way. And the last possible thing that they would consider would be across the beach military landings. Whilst this is happening, the other thing China would be doing would be working as hard as it could to keep the Americans away, to keep Japan away, to use political and diplomatic means to try and keep Australia and any other democracy out of the conflict. That's how I think this would unfold in its early stages. Ito ang nakikita nitong mga analyst dito, o war analyst, strategist. War cabinet ng Australia pala itong nag-uusap dito. At sabi nitong mama dito ay ini-evaluate pa yan ni Xi Jinping. Kapag aatake sila, ay of course nandiyan ang Amerika, nandiyan ang Japan, nandiyan ang South Korea, nandiyan ang Pilipinas, nandiyan ang Australia, nandiyan ang Great Britain. Kaya mahabang-mahaba ang pasensya ni Xi Jinping at gustong idaan ni Xi Jinping sa sa diplomasiya, yung usapan talaga, at gusto ni Xi Jinping na ang Taiwan ay makuha sa hindi giyera, sa diplomasiya. Pero na-pressure si Xi Jinping dito dahil nga yung kanyang inner circle, yung parang kabinete niya na mga elder ng CCP, mas matanda pa sa kanya, ay palaging nagsusulsul sa kanya na gumawa na ng hakbang para makuha na ang Taiwan. Bakit nila kukunin ang Taiwan? Dahil hindi lang yan gateway, hindi lang yan gateway sa South Pacific, dito sa South China Sea. Hindi lang yan yung parang toll gate ang Taiwan, kundi ang Taiwan ang pinakamayaman na sabihin natin na estado nila dahil diyan nga galing yung mga microchips na ginagamit ngayon sa mga cellphone at sa mga computers. Ang Taiwan ang number 1 supplier ng ganyan ng mga IC, ng computer chips. Hindi na yung Silicon Valley ng Amerika. Kaya kapag nakuha yan, na control ng China, ay lalong dadami yung kanilang pera at gaganda ang ekonomiya ng Taiwan. Make that mas lalong gaganda ang ekonomiya ng China kapag nakuha nila itong Taiwan. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagpursige na makuha talaga ito. Kasi napakalaki ng addition sa kanilang income, sa revenue. At pangalawa niyan ay wala na tayong magawa. WPS na ang tatargetin talaga ng mga yan, ng China, kasi binabangga na nga tayo Kaya after Taiwan, Philippines, o pwedeng sabay-sabayan Taiwan and Philippines, pwedeng sabay na pag-atake yan. Kaya pasalamat na lamang tayo dito sa kung pupanda na ito si Xi Jinping, hindi masyadong makitid yung utak niya, mahaba yung pasensya niya kahit na sinusulsulan niya. At meron akong balita na mag-retire na lang daw ito kasi hindi niya kaya yung sinusulsul sa kanya ng kanyang elders na mga komunista na atakihin ang Taiwan. Siya ay sumusunod lamang kasi meron ngang elder merong mga nag-advise sa kanya. Kaya siguro after sa parade September 3 ay mag-resign na ito kasi hindi niya talaga kayang umatake sa Taiwan. Lalo na nandun yung mga anak niya sa Amerika, di ba? Sa Australia. Kaya mag-retire na lang ito. Ang problema, ang papalit, kung hardcore pa rin na communist. Maganda sana kung democratic reformist yung susunod na presidente sa China para wala nang gulo diyan sa West Philippine Sea, sa atin at sa Taiwan. Alright, so anong masasabi nyo dito sa balitang ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na mahaba pala ang pasensya ni Xi Jinping sa alis na daw ni Donald Trump sa pagka-presidente siya atake. Anong masasabi nyo? Pag-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.